Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, si Master Gala nag-release ng video regarding dun sa reaction. I do believe ako yun, ano? Ako lang naman yung nag-react sa video niya eh. Di ba? Ako lang naman yung nag-react sa video ni Master Gala. So, iki-claim ko na to. Kahit wala naman siyang binanggit na name, iki-claim ko na ako yon. So, pakinggan natin itong pahayag ni Master Gala dun sa nangyari. 'Di ba? So ito yung video na 'yon, ano. Then tingnan natin kung ano yung masasabi ni Master Gala. Na duwag ka pala, Sir Ed Kaluwag. Kala ko matapang ka na. Aaminin ko, it's not true. It's a fake. Ayaw raw makipag-collab sa akin ni Ed Kaluwag. Okay lang naman din sa akin kung ayaw mo. Ayaw ko rin sa'yo. A few moments later. Masyadong mayabang na yun, men. Diba? Alam mo, believe na sana ako sa'yo dahil umamin ka naman. I don't know kung yun yung konteksto, ano. Umpisa pa lang naman eh. Tingnan natin yung konteksto nung sinabi niya. Baka may catch yun, diba? So, welcome back to my channel, mga master. This is Master G. Ngayon, masayang-masaya ako. Hindi naman isa saya, pero meron lang akong gustong linawin at aminin din sa inyo. Ito. Ngayon, dito ko siya in-upload sa isang channel natin. Subscribe kayo dito sana para ma-update kayo sa mga bagong parating na video. Ganito kasi, guys. Merong isang uploader o isang content creator na mahilig mag-react sa mga video ng iba at hindi niya kayang hindi ko masasabi kung kaya niya or what, o hindi niya kayang gawin or yung ginagawa namin na fake. Hindi ko talaga kaya yun, I do admit. Hindi ko kaya gumawa ng peke. 'Di ba? I admit. Tama po si Master Gala. Hindi ko kayang gumawa ng peke. Ay, hindi pala. Nakagawa ako one time. Nakaya ko. Alam niyo na yung kung ano. 'Di ba? Shout out Sir Donsky. Kasi ganito, guys. Meron akong gustong aminin sa inyo. 2 years ago, meron ako na i-vlog na ngayon kasi ginagawa na ako ng issue. Actually, it's my fault naman din na bakit hindi ko pa siya binura, pero binura ko na po siya sa YouTube ko. Aaminin ko kasi napaka-prank akong tao. Ang dami nating pagkakamali sa buhay. Pero nandun yung pag natuto ka naman sa isang bagay. Yung isang content creator, nag-upload siya nitong nakaraan lang. Lagi niya, ang pansin ko sa kanya, ang ugali niya, okay naman siya, mukhang okay naman din. Kaya lang, thank you. Ang nakikita ko lang sa kanya talaga is lagi siya nakapokus sa mali ng iba. Yung sarili niyang buhay, hindi niya masyadong pinapakailaman. Ano kinalaman ng buhay ko doon, man? I mean, hindi ko nagigets to. Bakit sarili mong buhay kailangan... May pakialam ko sa sarili kong buhay. Pinapatakbo ko. Ito ha, yung sinasabi niya, ulitin nga natin yung sinabi ni Master Gala. Okay naman siya, mukhang okay naman din. Kaya lang, ang nakikita ko lang sa kanya talaga is lagi siya nakapokus sa mali ng iba. Lagi daw ako nakapokus sa mali. Kritiko kasi ako. Sir Master Gala. Kritiko kasi ako. Pero mali ka dito sa sinabi mo na to. Kung mapapanood mo yung unang reaction video ko sa'yo, ni-raise ko yung mga yung mga magaganda dun sa video mo. Lalo na yung dun sa may sementeryo, yung may na-capture kayong babae. 'Di ba? Naniwala ako dun. Kasi 3 nga lang naman kayo dun, pati dun sa may parang usok na nakita. Naniwala ako dun. 'Di ba?
hindi kaya baliktad? Ang fino-focusan mo lang na sinasabi ko yung mali mo lang, hindi yung positive na sinabi ko. Panoorin nyo yun, yung i-search nyo ha. Hindi naman puro negative ang sinabi ko sa'yo doon. Actually nga, marami nagtatanong sa akin, kapag tinatanong nila, legit ba si Master Gala? O, tingin ko legit naman, until such time na napanood ko yung video kung saan ka nameke. Diba? At ito pa, granting na sa mali lang ako nakafocus. So what? Bawal? Kritiko ako eh. Yung mga supporters mo naman, tatanungin ko rin, bakit kayo nakapokus lang sa positive ni Master Gala? Malamang, supporters mo yun eh. Diba? Ito minsan napapansin ko, napapansin ko itong mga sumisikat sa social media ng mga tao. Akala nila laging happy place ang social media. Minsan makakaranas ka ng ng mga balakid diyan. Hindi naman nawawala yan. Actually, hindi lang dito sa social media, pati sa ibang trabaho. Kahit anong trabaho, nagkataon na trabaho mo to. Kung nagtrabaho ka na dati, sa ibang trabaho mo ba, smooth sailing ba? Lagi? Hindi. 'Di ba? Itong pangingiritisay sa'yo, since ikaw ay public figure, kasama yan sa laro. 'Di ba? Ako nga, araw-araw ko nararanasan yan. Pinagmumura nga ako araw-araw eh. 'Di ba? Hindi pa ako kasing laki ng channel mo. 'Di ba? Kasi alam ko part ng yun eh. Pero na lang syempre kung mapipiko na ako kung wala na dun sa nilalabas ko sa public yung pag-uusapan. 'Di ba? Kung mga pag-uusapan na ako ay may buni sa puwet. Na hindi naman dapat pag-usapan sa publiko na ako ay may tulo or ako ay may AIDS, mga ganong, 'di ba? Kasi hindi ko naman nilalabas sa public yun, men eh. Bakit yun ang pag-uusapan natin? Okay lang yung mga sinabi ko dito sa channel ko. Halimbawa, may sinabi ako dito na mali pala. O di maliin nyo. At kung tama naman kayo, magagawa ko tama kayo eh. Ganun talaga social media, men. 'Di ba? Just imagine, nagtataka ako, siguro first time mong makaranas ng ganitong klaseng kritiko. Paano pag halimbawa malaki na ang channel mo, sikat ka na? Ito madalas kong sabihin ito sa mga sa mga katulad mo na sikat na sa social media. 'Di ba? What if hindi ako yung namumuna, lalo na pag ang namuna na yung mga bigating YouTuber na. Sila Real Talk Darbs. Yun ang bumanat sa'yo. Baka lalo masiraan ka ng ulo. Buti nga akong kakapirasong channel lang. Dito mo makikita ang liit-liit ng channel ko pero apektado ka sa sinasabi ko. Men. 'Di ba? Tapos yung mga banat mo pa na hindi kaya ang ginagawa na. So what kung hindi ko kaya yung ginagawa nyo? O let's say, alam ko naman ang konteksto nun siguro ang lagi nyo sinasabi sa akin, hindi ko kaya mag-ghost hunt, 'di ba? Or hindi ko kaya let's say palulusutin ko, hindi ko kaya. So what? Invalid na ba yung sinabi ko na fake yung video mo? Hindi pa rin. Fake pa rin yung video mo. 'Di ba? Huwag tayong lumihis ng issue. Minsan yan ang hindi ko naiintindihan na madalas na sinasabi ng mga yung balik sa akin, 'di ba? Yan ang napapansin ko madalas na balik sa akin eh. Yung ba may sinabi ako, "Oy, mukha naman peke yung yung video mo." Ang ibabalik sa akin, hindi mo kayang mag-ghost hunt. So what kung hindi? Totoo na ba yung video mo kung hindi ko kaya mag-ghost hunt? Fake pa rin. Hindi ko pinakikialaman yung buhay ko, sarili kong buhay. Yung video mo, fake pa rin. Hindi nyo ina-address yung main concern eh. Pero believe ako dito sa video mo na to, at least inamin mo naman. Kaya lang, wala na maraming palabok, aminin mo na fake, tapos ang usapan.
Umamin ka na, lulubayan na kita. 'Di ba? Yun lang naman dito eh. Yung pinuna sa'yo, umamin ka na. Okay, tapos na si Master Gala. Yan ang inaano ko sa mga ibang ghost hunters din. Kasi hanggat pinaninindigan nyo yung, yung ginagawa nyo, hanggang saan makakaabot tayo, men. 'Di ba? Pero itong reaction video mo na to, or itong video mo na to, gusto ko lang sagutin yung mga punto mo dito. Iba. Yung sarili niyang buhay, hindi niya masyadong pinapakailaman or rattled ka men dito, rattled ka dito. 'Di ba? Irrelevant yung mga sinasabi mo do sa issue. Ang issue mo ay video, hindi buhay ko. Nakapokus siya sa ibang tao, hindi yung sa kanyang sarili. Malamang, men reaction video to eh. 'Di ba? Pwede ko bang reaction na sarili kong video? Kahit ikaw din naman eh, tinan mo yung ginawa mo dito kay Rendon Labrador. Asan ba dito? 'Di ba? Ayan ang ginagawa mo, Lahat may nasasabi siya. Lahat meron siyang side comment. Sa bagay, 'di ba? May reklamo ka nga sa ibang YouTuber din eh. At naiintindihan mo yung yung pag-criticize. Kasi we both know na mali ang ginagawa ni Rendon Labrador. Ikaw, men, pag may nakita ka mali sa ginagawa ko, sitahin mo ko, walang problema. Pero siguraduhin mo mali talaga yung sisitahin mo sa akin. 'Di ba? Ipaliwanag mo sa akin kung paano ako nagkamali sa ginagawa ko. Yung pagre-react ko sa iyo, yung pagsabi kong fake yung video mo, paano ako nagkamali doon? Nagkamali ako dahil hindi ko pinakikialaman yung sarili kong buhay. Come on, man. Ano ba? 'Di ba? Which is, kung iyon ang ugali niya, ganyan talaga, wala tayong magagawa. Ngayon, napansin, meron daw nag-send sa kanya na minamahal niyang taga-subaybay. Gusto mo ng patunay, papakita ko sa iyo ha. Baka sabihin, baka akala nito nag-iimbento ako eh. 'Di ba? Na sinend sa akin yung video mo. Dahil lang ha. Hanapin ko muna yung nag-send sa akin. Ito, binura ko lang yung yung pagkakakilanlan. At saka sinearch ko pa. Ito yung nag-send sa akin Yan ang tip Black Lady sa Village. Yan yung title pero binura mo na yung video eh. Sabi nga 8:22 may babae ba parang I saw something but looks fake behind him. 'Di ba? Pinasa sa akin yan, men. Baka isipin mo na naman ginawa-gawa ko na naman yan, 'di ba? Yan naman ang hirap sa atin eh. 'Di ba? Pinapasa sa akin yan. Yung mga ganyan. Kung tutusin niya, hindi ko naman malalaman niya na fake yan kung hindi naman pinasa sa akin eh. Anyway, pagpatuloy natin tong sinabi. So, itong content creator na to, ang lagi niyang tinitira, kami nila Miss J. Costura, yung iba pang mga ghost hunters sa Pilipinas, which is, lagi niyang sinasabing fake. Tapos, sabi niya, disappointed daw siya sa akin. Yes, totoo. Disappointed ako sa'yo. Kasi, isa ka sa inano ko eh. Isa ka sa pag tinatanong ako, sino yung mga legit para sa akin, kasama ka dun, men. Sa listahan. Diba? Although na bias ka sa mga evidence na nakukuha mo, yung pagiging bias kasi iniintindi ko yun eh. 'Di ba? Iniintindi ko yung pagiging bias. Katulad nga ng sinabi ko doon sa mga nakaraang kong vlog. May mga nahahagip ka kasi sa camera mo na sinasabi mo nakabarong na tao or may ano tawag dito? May na-capture na babaeng nakalutang, something like that o may mga may engkanto kang na-capture na kung tutusin hindi naman. 'Di ba? Pero pinapalusot ko 'yon dahil alam ko kasi na bias ka dun sa evidence mo at hindi naman masama 'yon. Kasi nga naghahanap ka nga ng evidence eh. Nag-ghost hunt ka nga eh. 'Di ba? Naiintindihan ko yung pagiging bias mo sa
Pero yung ang hindi ko naiintindihan, yung gagawa ka ng peking multo, alam mo sa sarili mong peking multo yung ginagawa mo. Tapos i-video mo at palalabasin mo yung totoong multo. 'Di ba? Maintindihin naman talaga ako. Kasi halimbawa kung sinabi mo, let's say white lady yun, yung na-capture mo, at tiningnan ko na hindi naman white lady, hindi mo naman kasalanan yun eh. 'Di ba? Nagkamali ka lang talaga or bias ka lang sa evidence na nakukuha mo. Hindi mo pinlanta yun eh. Na-capture mo siya at inakala mo na white lady. Pero tela lang pala na nakasampay. 'Di ba? Hindi mo kasalanan yun. 'Di ba? Ang kasalanan mo yung nagpadamit ka ng white lady, binidyohan mo at pinanindigan mo sa amin na totoo yung video mo. Yun ang kasalanan. 'Di ba? Unang-una kasi ganito, bago ako mag-start mag-trends sa mga ibang video ko sa mga puntod ng sikat. Sa mga puntod ng sikat muna ha, saka na muna yung mga multo-multo. Legit po talaga yung mga vlog ko sa puntod ng sikat, kahit yung sementeryo. Yes, I do agree naman, 'di ba? Minsan nga gusto ko nga yung ginagawa mo na ganoon eh. Until such time na nagkaroon na ng doubt kasi nga palagi na lang na pag nagbablog ka sa sementeryo napapansin ko palagi ka nang may nakikita or may nahahagip ng camera na unusual yun, na parang hindi ka na nabubukya. Yun ang major red flag sa isang ghost hunter eh. Yung kada upload palaging may nakikita, 'di ba? Na samantalang yung ibang yung mga legit na ghost hunter, namuti na yung mata sa kakahanap ng ebidensya, wala pa rin makuha. Pero itong mga fake na to, kada punta ng location, palagi may nahahagip sa camera. Ako wala naman akong pakialam kung matapos yung mapanood to ay magalit kayo sa akin, pero hindi naman maiiwasan din yung iba na no, you care. Kaya nga nag-explain ka ngayon eh. 'Di ba? Ay, wala namang masama doon kung nagki-care ka doon sa mga tao na sakaling magalit sa'yo. Diba? Nababasa ko yung comment sa akin, may mga nadi-disappoint sa'yo, men eh. Well, ganun talaga, wala eh, ginawa na natin yun eh. Ang importante, yung truth nasa labas na. Diba? Kasi aminado naman ako, ganito. Yung Black Lady na na-vlog ko 2 years ago, yan aaminin ko, it's not true. It's a fake. Oh, ito. Dito naman, believe naman ako sa'yo dito. Mahirap to. Itong ginawa mo na to. Hindi madali to. Pero, I do agree na lalo ka na mamamahalin ng fans. Ito yung nami-miss na point nila, Kuya Red at Donsky. Natakot silang gawin. Diba? Pero ikaw ginawa mo. Diba? Dito naman, ina-admire naman kita dito. Ibibigay ko naman sa'yo yung Actually, akala mo nung umamin ka na to, ako yung panalo. No, ikaw yung panalo dyan. Kasi ka na nakawala ka na dun sa dun sa tinatago mong lihim. Tinatago na lihim pa, 'Diba? At least now, free ka na. 'Di ba? Kung uulitin mo man na mameke ka ulit ng video mo, meron ka ng meron ka ng discretion eh. Tama ba yung term? Meron ka ng parang may pag-amin ka na eh. 'Di ba? Oo. Hindi ko ikinakahiya dahil ako nung time na yun nagsisimula pa lang, wala akong masyadong dito na napulot ng mga supporters mo yung katwiran na nagsisimula ka lang kaya nameke ka. Dito naman, hindi naman ako agree dito. So parang ang nangyayari, magiging standard na pag nagsisimula ka, kailangan mong mameke. 'Di ba? Mali naman 'to. 'Di ba? Pinuri kita do sa dapat purihin sa'yo, pero ito mali naman 'to. Well, siguro ito yung sariling reason mo, Hindi mo naman sinasabing tama yung ginagawa mo na 'yan, 'di ba? Pero kaya lang yung message na naiparating mo dito sa mga audience mo, parang sinasabi mo na okay lang na mameke ka kapag nagsisimula ka pa lang. 'Di ba? Pero tingnan mo yung risk, 'di ba?
hindi pa ganun ka-matured yung aking ginagawa. Hindi pa ganun ka-passionate. Kasi pag hindi ka passionate talaga, makakagawa ka ng mga fake na bagay. Pero it doesn't matter eh. It does, man. Kasi halimbawa, katulad nung nangyari ngayon, ano, as an audience, ako, hindi ako magpapaka-plastic sa'yo. Nung una, katulad nung sinabi ko kanina, no, sinasama kita sa list ng legit. Ay, doon kasama ka ba doon sa top 10 ko dati nun? Or hindi pa kita masyado napapanood dati? Gumawa kasi ako ng top 10 na legit na Ghost Hunters eh. 'Di ba? It does matter. Kasi halimbawa, gumagawa ka ng, let's say legit na yung ginagawa mo ngayon. 'Di ba? Then na-discoveryhan yung lumang video pala na ginawa mo, fake pala. Domino effect yan, men eh. So, ang mangyayari dyan, magkakaroon na ng isipin yung mga tao na, putya na make pala ito dati, hindi kaya itong mga susunod na gagawin ito fake na rin. Diba? Hindi mo may iwasan yun. Yung ganung bagay. Hindi porkit nakagawa ka ng isang pagkakamali, lahat mali na. Ang tatandaan natin. Mag-comment kayo kung anong... Unang-una, hindi naman sinabi na lahat ng ginawa mo ay mali. Iisang video lang naman ang pinatungkulan. Kasi yan eh, parang ito, nagiging defensive ka na naman na unang-una, wala naman sinabi na lahat ng video mo ay peke. Iisang video lang naman ang napag-usapan. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi naman ang hulugan na lahat ng video ay peke. Pero ang point dito, na meke ka, yun lang naman yun. Wala nang iba. Gusto niyo sabihin, pero yun, it's fake. Pamangkin ko po yung kasama ko doon, anak po ng pinsan ko yun. And then, inutusan ko siya na magsuot siya ng white na ano. Pero, yun lang po, nag-iisa yun. So, Basta gala naman. Dito rin pala nakuha yon. Yung nag-iisa. Ano tong isang nito? Master Gala, ano naman to isang to? Explain mo nga to. Ito, yung multong gala sa nitso. Hindi nakakatakot ang patay kaysa sa buhay. Oh. Pero ito talaga, natatakot ako. Papansin ko, parang gumagalaw kasi siya. Ayan oh. Di ba fake to? Kakaiba. Kasi wala naman talaga ditong ano eh. Wala kayong makikitang tali. Oh. Ayun pero may tali dito sa baba. Pero ito, inaano ko to, binibigyan, katulad nung nasabi ko nakaraan, binibigyan ko ng benefit of the doubt to. Ito, pero nakikita niyo yung tali, di ba, mga men? Gumagalaw yung ano, pero nakikita niyo yung tali, ayan, zoom ko na maigi ha, para makita niyo yung tali. Ayan yung tali doon sa dyed. Letter D. Na dyed. Ayan oh, ito yung tali, men eh, oh. Di ba? Dito sa part na to, ako, medyo binibigyan kita ng ano dito eh. Binibigyan kita ng kahit papaano ng room para hindi pagdudahan. 'Di ba? Kasi obviously pinapakita mo naman yung tali. 'Di ba? Kaya lang ang nagiging problema dito, Master Gala, wala kang diniklara dito na ito ay for entertainment lamang. At may mga naniniwala dito na hindi mo kinaklaro na totoo ba yung paniniwala nila. O katulad dito, katulad dito, nagde-debate pa dito, Kuya Master Gala, nakita ko may tali, di ba? Tapos itong isa, walang hawak si Master na tali. Di ba nagkakaroon ng, pero hindi ka nag-intervene eh. Hinahayaan mo yung mga tao na ano dyan eh. May iba, may nakita, may nakaputing tali, may naniniwala naman ditong iba. Totoo nga, nakakilabot. Tumaas ang balahibo ko. I don't know kung sarcastic to, ano? Pero may mga naniniwala men eh. 'Di ba? Wala tayong pakialam. Ako sa akin obvious ito na siguro katuwaan mo lang to, no? 'Di ba? Pero may mga naniniwala men na hindi mo kinaklaro eh. Na parang bang ang naiintindihan ko dito, pagka lumusot itong ginagawa mo, okay na. Pag hindi lumusot, saka ka magpapaliwanag.
'Di ba? Yun lang naman, mga kababayan ko. Kaya wag mo sasabihin na ito, nagsabi ka ng ano dito, ano, na isang video lang yon. Isang video lang yung sinabi mo, may nakita pa akong isa. Lalo ako magpupursige ngayon na inspeksyonin yung mga videos mo. 'Di ba? Paano pag may nakita uli na isa pa? 'Di ba? Okay na sana ito, ha. Bibigyan kita ng tip. Kung ano yung ganito, ha, kung ano yung napuna sa video mo, yun lang yung ipaliwanag mo. Huwag ka na mag-declare na iisa lang po yan, yung lahat ng video ko ay legit na. Paano pag may nahuli? Katulad niya, may nahuli ako isa pa. Anong tawag mo dun? Dito, pwede na kitang branda ng sinungaling ka dito. Sabi mo kasi dito, iisa lang. May nakita pa akong isa eh. Pero inuulit ko, alam ko na nang titrip ka lang do sa video na yon. Pero wala kang deklarasyon dito eh. Ayan o, ang title nito, Multong Gala sa Nicho. Wala kang explanation dito na ito po ay katuwaan lamang. Walang ganun eh. So, i-consider this na, na pamimeke pa rin. Kasi walang clarity eh. May mga naniniwala, may mga nakaka-gets. Diba? Kaya dito, busted ka na naman dito sa sinabi mo. Anong gusto niyo sabihin? Pero yun, it's fake. Pamangkin ko po yung kasama ko doon. Anak po ng pinsan ko yun. And then, inutusan ko siya na magsuot siya ng white na ano. Pero, yun lang po. Nag-iisa yun. Diba? Paano yun? May nakita pa ako isa, dalawa, nagdadalawa yun. Inuulit ko, ha? Inuulit ko, nagigets ko naman na nagtitrip ka lang doon. Pero wala kang declaration doon eh. Doon sa video na yun eh. Kung ikaw ay nagbibiro lang ba doon o hindi. Diba? May naniwala kasi men eh. So, considered pa rin na fake pa rin yun. Ano ba, Master Gala? Diba? Sa mga hindi naman naniniwala, okay lang. Huwag kayo maniwala. Pero, inaamin ko na ako'y merong nagawang hindi totoong vlog na, that time na ako'y nagsisimula pa lang. Pero nung na-realize ko na binigyan ako ng pagkakataon ng KMJS, tapos na-vlog ko yung mga puntod ng sikat, wala na po akong ginawang ganyan na content. Actually, sasabihin ko sa inyo, kung hanapin niyo yung video, burado na yun. At ba't ngayon lang ginawa? So, ibig sabihin, kung makakalusot pa yon, hahayaan mo lang yon. Diba? Anyway, na-redeem mo naman. Na-redeem. Redemption kasi yung nasa isip ko eh. Na-redeem mo naman yung sarili mo. Diba? Kahit pa paano. Kung yung iba dyan maghahalughog pa ng mga ibang lumang video nasasabihin nilang fake. O sige, maghanap na lang kayo dyan. Sige. Nakikita kayong fake. Sige. Oy, pinayagan ako ni Master Gala, ha? Pinayagan ako ni Master Gala. Bago, halos mga bago or mga kung ano-ano pa man yung mga vlog ko dyan ay hindi na ako magsasabing totoo. Kayo na po ang makakaramdam yan. Ito, another naman to Master Gala eh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na ako magsasabi kung totoo kayo ng mga playing safe ka na dito, men. No, ginawa mo yan eh. Panindigan mo kung totoo, men. 'Di ba? Kasi ikaw lang naman talaga nakakaalam niyan eh. Ikaw ang makakapagbigay sa amin ng assurance na totoo yung ginagawa mo. Kami, hanggang suri lang kami. May pagkakataon na mali ang magiging suri namin sa video mo. Nasa sa iyo yan. Ngayon, ano nagiging problema mo nga lang, siguraduhin mo na yung sasabihin mong totoo ay totoo talaga. Kasi pagka mamaya may nasilip na naman sa'yo, sasama na naman ang loob mo. Diba? Men? Hindi na ako magsasabing totoo. Hindi, sabihin mo. May power pa rin yung words mo eh. Kasi nga nababasa ko yung mga supporters mo, mahal na mahal ka pa rin talaga. Tanggap naman nila yung ginawa mo eh. Di ba? Kayo na po ang makakaramdam yan. At kasi yung iba, kailangan lagi may nagpapakita eh. Sino yun? 88% adventure, tapos 18%
walang nakita. Parang ano ba yun? 88%. O, di ba? Ito, di ba, Sir Master Gala, nararanasan mo ngayon yung epekto ng ginagawa ng mga fake ghost hunters. Kahit ikaw apektado rin. Kasi naging pamantayan na ng audience nyo, kailangan may nakikita. Ngayon, ina-apply na sa'yo ngayon. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit ikaw, naaatakan ka rin ng mga faking ghost hunter. Diba? Pinamihasan nila yung mga tao na palagi may nakikita sa video. Pagdating sa mga videos nyo, obligadong may makita na rin dapat kayo. Kasi pag wala nakikita sa videos nyo, fake na kayo, fake na kayo. Diba? O nagigets nyo na ang ginagawa ko dito sa social media? Diba? Pati ikaw maaapakan ka na rin. Katulad ng sinasabi mo, no? Kinukumpara ka na dun sa mga ibang ghost hunter eh. Eh, yung mga ghost hunter na yan, I'm so sure mga peke yun. Parang ganun eh. So, mas marami pa yung adventure. Kaya nga gala, di ba? No, tonta ka. Charot. Charot. Kasi klasik na tao. Kaya inaamin ko sa inyo ng buong puso. Oo, okay yan, okay yan. Alam mo, para... nawala lang pala daw sa isip niyang burahin. Guys, plano ko nang burahin talaga yun. Kasi nga, in the end, baka mamaya, yung video na yun ay, yun nga, naisip ko kumalat, or naging leak, or baka isipin, masira ako ba? So sa akin naman, kung ganyan ang tingin niyo sa akin, magbabagong tingin niyo sa akin, hindi ko na po kayo panghahawakan yung isip ninyo. Hindi, yung pag-amin mo ngayon, na-redeem mo naman yung sarili mo eh. Na-redeem mo naman na yung sarili mo. Wala nang problema yun. Yun ninyo, pero ako, compassionate ako sa ginagawa ko, sa mga story, pinag-aaralan ko mabuti yan, bago ko ihatid sa inyo. Ang magandang epekto nga lang nito sa'yo, ang magandang, Sir Master, ang magandang epekto nito, mag-iingat ka na talaga. Hindi mo na gagawin yung mga hindi dapat gawin. Di ba? Tapos yung mga, kung meron man akong mga ibang vlog dyan na sabi nyo hindi totoo, sige, huwag kayong maniwala. Ganun lang yun, hindi ko kayo pipiliting maniwala. At yun. Nakukonsensya naman ako. Balik tayo dun kay Sir Ed Caluwag. Meron siyang sinabi na ayaw raw makipag-collab sa akin ni Ed Caluwag. O Sir Ed Caluwag, kung napapanood mo man ito, okay lang naman din sa akin kung ayaw mo. Hindi. Hindi, no. Dapat hindi ka nagsalita. Dapat inalam mo muna kung ano yung dahilan. Diba? At alam ko yung dahilan. Kaya lang, hindi ako yung right person. Kaya nga pinigilan ko yung sarili ko eh. Na magsalita eh. Kung napapansin nyo yung time na na-mention mo si Sir Ed Caluwag, panoorin nga natin yun mga men. Pinigilan ko dahil hindi ako yung tamang person. Hindi yun yung iniisip mo na dahil peke ka. Baka mamaya kasi yun ang iniisip mo eh. Sana ba yun? Ay, ano ko na. Panoorin nyo uli yung vlog ko na yun. Pinigilan ko yung sarili ko na sabihin ko ano yung reason. Kasi ano yun eh, parang ang reason nun, sasabihin ko rin eh, no? Basta hindi ko pwedeng, it's all about pwede ko ba sabihin legal? Tama ba ako? Legal ba yung reason? Hindi dahil peke ka. Kasi baka mamaya yun ang isipin mo eh, na yun yung dahilan eh. Di ba? Hindi yun nilinaw sa akin nung management nila. Na hindi yun yung dahilan. Kasi baka mamaya iniisip mo dahil peke ka, no? Sana kung next time, kung ayaw na lang sa tao, ito for me lang naman. Dahil sikat kayo eh. Dapat pag sikat, di ba? Total, siguro personal opinion niyo eh. Meron kayong hindi nagustuhan sa akin. Pero ako, kahit marami nang babash sa inyo dati. Ayun, yun nga, ito pa yung kinabilib ko kay Sir Ed Caluwag. Di ba si Sir Ed Caluwag, naging hari na ng meme ng Pilipinas yan? Yung basa ang tubig. Ano pa ba yung mga meme ni Sir Ed Caluwag na nagkalat? Yung may picture siya na yung parang giniginaw siya eh. 'Di ba?
Pero ang bilib ako kay Sir Ed Calawag, professional niyang tinanggap lahat yon. 'Di ba? Pero kung ako sa'yo, yung sinasabing ayaw sa'yo ni Sir Ed Calawag, hindi yun yung iniisip mo. Pagkakalam ko, magre-release yata ng statement si Sir Ed Calawag regarding dyan eh. Pero hindi yung sinasabi mo na ayaw sa'yo dahil ikaw ayaw sa'yo, na ayaw sa'yo. Dahil ikaw si Master Gala, ayaw sa'yo. Hindi. May technicalities yun. Maniwala ka sa akin. Pinili ko pa rin mag-comment eh. Pinili ko pa rin manawagan dati na makipag-collab sa inyo. Dahil nafe-feel ko na meron kayong gusto talagang iparating na message. Kaya lang, siguro, baka hindi lang talaga tayo tugma sa ating mga content, Sir Ed, at kung mapapanood mo man itong Sir Ed Calawag, I'm sure nanonood ka ng mga video ko, kaya nagkaroon ka ng idea na ayaw mo sa akin. Baka iniisip mo mga fake yung iba. Siguro. Baka lang naman. Hindi, men. Pero, ikaw na ang totoo, Sir Ed. Oo. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganito, men. Diba? Tandaan mo, ikaw yung may na-expose na video. Hindi si Sir Ed Calawag. Diba? Sana isip-isip din tayo bago tayo nagsasalita, no? Pwede ko ba sabihin, natutokso ako sabihin, pero hindi dapat sa akin manggagaling yung reason eh. Diba? Ganun lang yun. Medyo mayabang ka pa dito, men eh. Okay na sana tayo eh, no? Pero yumabang kami eh. Diba? Tanda mo, synonymous si Sir Ed Calawag pagdating sa paranormal dito sa Pilipinas. Kahit si Sir Jay Costura, hindi naabot yung status ni Sir Ed Calawag pagdating sa paranormal. When you say paranormal, nako, November na naman, Ed Calawag na agad na nasa isip ng mga tao. Wala ka sa position magmalaki, men. Ako, payo ko lang naman yun, ano? Pero ikaw, bahala ka. Trip mo naman yan eh. Diba, tandaan mo, pa-rise na sa, paangat na si Sir Ed Calawag sa, sa YouTube. Diba? Malapit na mag 100k yung tao, ilang buwan pa lang nag-start. Diba? Ingat-ingat din sa sinasabi pag may time. Wag pa anuhin yung emotions. Minsan yan din ang pagkakamali din sa akin eh. Inaamin ko sa inyo, mali din ako dyan eh. Marami din nagpapayo sa akin before na wag kong uunahin yung emotion ko kapag nagsasalita. Kasi nga, hindi ako nakakapag-isip. Ika nga, when emotions are high, intelligence are low. Tama ba ako? Hindi ako confident sa sinasabi ko eh. Natutunan ko yan. Isa rin yan sa pagkakamali ko, men eh. Pero dito, parang ganunin mo yung icon ng paranormal sa Pilipinas. Men, marurong move ka dun. Diba? Kaya nga nagkaroon akong respeto kay Sir Ed Calawag eh. Kahit tinira ko na ng tinira yung dati sa mga previous kong video, still pinagtiyagaan niya akong paliwanagan. Diba? Hindi pinuna ni Sir Ed Calawag na pakialaman mo yung buhay mo. Hindi na ganun sa akin, Sir Ed Calawag. Nung nag-meet kami, ano ba yung mga tanong mo? Tungkol sa duwende. Ang mga duwende ay bla 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 bla. Nakapunta nga kami sa usapan dalawa tungkol sa Bible eh. 'Di ba? Inaano ko na nga si Sir Ed Calawag, tinry ko talagang pero matalino talaga si Sir Ed Calawag. Nag-meet kami sa middle, dalawa. Yung point na hindi niya ako matutulan at hindi ko rin siya matutulan. 'Di ba? Parang draw yung nangyari. 'Di ba, men? Or mas lamang pa nga si Sir Ed Calawag eh. Kasi handa si Sir Ed Calawag talaga sagutin kahit anong criticism sa kanya. Ako na po yung totoo. Ako na yung fake. Hindi maganda to, men. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo.
at hindi ka kawalan or hindi ka ano sa mga ginagawa ko dahil Men, stop na this. Hindi nakakatulong to sa karir mo. Kahit kailan hindi nakakatulong ang pagiging mayabang. Ako, sasabihin niya, ba't ikaw bungo, mayabang ka? Anong karir meron ako? Lit-lit na subscriber. Kahit ba burahin niyo yung channel ko, wala namang mangyari sa akin eh. Ilan ba ng views ko? 1,000 lang? Di ba? Come on. Tsaka hindi ako mayabang. Di ba ako mayabang? Hindi naman ako mayabang, di ba? Mayabang ba ako? ako, pinaghirapan ko tong pangalang ito na hindi ko hahayaan na kung sino pa man lang ang sisira sa akin. Kaya inamin ko sa inyo. Yes. Very good ka dito. Buong tapang na fake yung video na yun nung may black lady. Oo. So masaya na. Sabihin ng iba dyan, pero it doesn't, matututo tayo sa pagkakamali kasi yung na-upload. Actually, okay itong ginawa mo na to eh. Okay itong ginawa mo na to eh. See? Yung amount of respect dumadating sa point na pinagtatanggol ka sa akin ng mga followers mo. Ibig sabihin, effective itong ginagawa mo na to. Kaya Kuya Red Donsky, alam nyo na, di ba? Mahal naman kayo ng mga supporters nyo, hindi naman kayo iwan yan. Lalo na pag nakapag-invest na ng feelings sa inyo, di ba? Hindi pa talaga ako naki-MJS noon, tapos hindi pa ako masyadong nagsisimula sa pag-vlog at hindi ko iniisip yung mga hakbang ko dati. Pero most of all, masasabi ko, kayo na po yung humusga sa... ginrantan tayo ha. From Master Gala mismo, tayo na daw humusga. Okay. Pero lulubayan na rin kita kasi may pag-aamin ka naman na eh. 'Di ba? Yun lang naman ang gusto ko. Or gusto ng lahat. Hindi lang sa akin na malinawan yung nangyari doon. Mga video ko, kung ito ay hindi, lalong-lalo ng mga present video ko, o kung gumagawa man ako ng storya. Ganun lang yun. Pag ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. At may mga sinabi ka pa dito sa content creator na to na mga dahilan mo. Oo. Meron naman talaga pero hindi yun yung iniisip mo. Hindi yun na iniisip mo, men. Parang may hindi legal eh. Kasi wala namang contract eh. Basta maglalabas daw sila ng pahayag, men eh. Abangan mo na lang para maintindihan mo. 'Di ba? Kasi ayaw ni Sir Ed Calawag na magkaroon ng issue. Sige na nga, sabihin ko na nga. Wag na nga. Hindi, basta magkakaroon kasi ng issue. Hindi pang to eh. Kasi iyan ang unang concern ko nung pumunta ako kay Sir Ed Calawag. Pinangunahan ko na sila. Alam ko ang professionalism, hindi ko gagawin ito. Ito yung tungkol. Hintayin natin sila, pag naglabas na lang ng pahayag si Sir Ed Calawag, saka ko sasabihin kung ano yun. 'Di ba? Basta may kinalaman yun. Hindi dahil peke ka, walang ganon. 'Di ba? Ayaw ni Sir Ed Calawag makipag-collab sa'yo, hindi dahil peke ka. May mga may mga technicalities. Tama ba yung term? Ayaw kong sabihin legal kasi wala namang legal basis eh. Technicalities siguro, ganun. Kung bakit ayaw mong makipag-collab sa akin. Dahil ako, last week yata, napanood ko yung mga vlogs mo, pinapanood kita, idol kita, pero kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo, Sir Ed. Oo. Kasi, ako nung una, nagsisimula pa lang ako, bago ko maki-MJS, kawawa naman. Nag-try lang ako, nagbaka sakali. Pero hindi ko alam na pwede namang umayaw lang ang isang tao kung
Pero meron siyang sinasabi sa ibang content creator na nakakolab niya ngayon na may mga dahilan kung bakit daw ayaw sa akin. So ako naman wala akong dahilan para ayawan ka. Sana ito ha. Sana inalam mo muna 'yon. Kung ano yung dahilan na 'yon. Pwede mo na, mas maganda sana inanom mo na lang ako, piniin mo na lang ako . Kaya lang siguro dahil katwiran nyo, ito kadalasan na katwiran na, maliit lang lalo na sila Sir Donsky, yung mga peking ghost hunter, porkit malalaki ang subscribers. Hindi ko naman sinasabing ganito ka, Hindi ko naman sinasabing ganito ka. Minsan katwiran kadalasan, ipis pa lang yan si Bungo Garapata pa lang yan Parang minsan, pwede nyo naman kausapin, kahit mas maliit sa inyo. Diba? At yun ang ginawa ni Sir Ed Kalawag sa akin. Hindi naman para magpahatak ng sa'yo, subscriber or what, Sir Ed. Nire-respeto kita kung meron kang, kung ayaw mo sa akin. Pero yun nga, ang ko kasi sa buhay, pag ayaw sa akin ng isang tao, ayaw ko rin sa kanya. At nalungkot ako, aminin ko, nalungkot ako dahil sa ibang content creator ko pa malalaman na duwag ka pala, Sir Ed Kalawag. Kala ko matapang ka Kasi kung matapang ka, you can email me, pwede ka mag-reply. Don't do this. Unang-una, sino ka ba compare kay Sir Ed Kalawag? Don't do this, man. Diba? May na-expose ka na isang video wala ka sa position na magganyan. Ako sinasabi ko lang sa'yo na shut your mouth. Hindi nakakatulong tong ginagawa mo na to. Akala mo ba porkit na KMJS ka, established ka na? Kaya banga na lang to, men Diba? Nalasing ka na ba sa kasikatan mo, Master Gala? Tinatanong ko lang don't do this. Please. Ini-embarrass mo yung sarili mo, men Kahit ako nga, parang ayoko nang ituloy ito dahil kinikilabutan na ako sa sinasabi mo Diba? Nung nakaraan, nasabihin mo sa akin na ayaw mo sa akin, yung dahilan. So, at kailangan i-public. What's the use? Ba't kailangan i-public mo to? To, men. Para ikaw yung kampihan ng tao? Tinatanong ko Come on. Actually, ilan ba yung views na na sinabi mo sa ibang content creator? Sa akin, ilan ba ang views ko doon sa video ko sa'yo? 2.2k lang ang nakanood. Tapos ipupubliko mo ng ganyan, ilan na yung nanood sa'yo? Sa akin, kung may ganong issue, 2.2k lang yung nakanood. Pero sa'yo, ilan na yung nanood sa'yo? 16,000 na yung nakaalam sa'yo. Times 100. Hindi, times 100 ba? Times 10. Hindi naman times 100. Times 20. Times 8 na yung count dahil sinabi mo yan, men. Diba? Sana nag-iisip muna tayo bago tayo magsalita. Ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin. At marami ka ding ikinuwenta dito sa YouTuber na ito. Na, wait. Isusumpa ako ang buhay ng nanay ko. Mamatay na ang nanay ko kung may kinuwento sa akin si Sir Ed Kalawag tungkol sa'yo. Mamatay na ang nanay ko ngayon din. See? Kita mo na? Hindi mo alam yung sinasabi mo. Hindi ka nag-iisip ng sinasabi mo. Inaaway mo yung tao. 'Di ba? Bakit ko nasabi na ayaw makipag-collab ni Sir Ed Kalawag? May kausap ako na nag-handle ng mga dealings, tama ba dealings? Or bookings ni Sir Ed, tama ba ako? Baka magkamali ako basta
yung may kinalaman sa management ni Sir Ed Calawag. At hindi dahil yun yung sinasabi mo na dahil peke ka. Hindi yun. May reason, men. Ano ba? Sana nag-iisip ka muna bago ka nagsasalita ng ganito. Kasi yung kumontak sa akin para makipag-collab kay Sir Ed Calawag, yun lang naman na nakakausap ko eh. At nung nagkaharap kami dalawa ni Sir Ed Calawag, ang pinag-usapan lang namin yung tungkol sa spiritual. At yung mga pinare-ako na ghost hunters, wala nang iba. 'Di ba? At may pinauna na nga ako na hindi ko gagawin eh. Dahil alam ko yung professionalism. Nasabi lang sa akin na ayaw kang i-collab. Tama ba yung term, ayaw? Or hindi ka pwedeng i-collab? Ganun na rin yun, ano? Kasi nga, may ano, hintayin mo na lang, magpapahayag daw sila, men eh. Para sa'yo, just imagine, dahil sa ginawa mong yan, magpapahayag si Sir Ed Calawag. Dahil sa'yo. At may intindihan mo sana kung ano yung reason. Diba? Sweet nyo ang dalawa. O, tinan mo? Yung ano, Collab ninyo. Ang sweet nyo ang dalawa. diba? Yung ganyan, men, hindi maganda to eh. Diba? Ano naman ngayon kung sweet kami dalawa ni Sir Ed Calawag? Selos ka? Diba? Ang babaw ng ano, men eh. Ang babaw ng mga dahilan mo eh. Pero ayun, yun lang guys. At papasalamatan ko din yung content creator na yun dahil My pleasure. na appreciate ko din na akala mo legit ako, na disappoint ka rin dahil nga inisip mo na legit ako or what. Pero wag ka mag-alala, ako hindi naman ako galit sa iyo or kanino pa man. Ako din naman. Kay Sir Ed Calawag hindi naman ako galit. Pag ayaw lang talaga, ayun lang talaga yung perspective. Yun lang talaga yung ano ko sa buhay, na pag ayaw sa akin ng tao, mas ayaw ko sa kanya. Ganun lang yun. At go ahead, sana lumago pa yung channel. Mag-subscribe kayo kay Sir Ed Calawag. Mahit niya yung 100k, hindi lang tumaas pa yung subscriber niya kasi malapit na eh, magwa 100k na siya, maabot niya na yung silver button niya. Tulungan natin siya guys, support natin siya. Ako hindi. Sa content creator na gumagawa ng content, yung subscribe din kayo sa kanya. Kahit hindi ko na sasabihin kung sino siya. alam mo na yun sa'yo kung sino ka. Lagi mo tinitira yung wala kang ibang tinitira Saan? sa yung mga vlogs, kundi yung mga ghost hunters at kami, kung sino-sino pa man. Tamo, wala ako ibang tinitira tapos mga ghost hunters, wala ako ibang tinitira. Hindi kasi nga, 'di ba? Alam mo, Sir Master Gala, ito serious ano. Ang unang kalaban kasi ng ano natin, ng social media dito sa Pilipinas, yung misinformation. Siguro naman alam ko meron kang morality. Alam ko naman na alam mo ang tama at mali. May mga kababayan tayo nagpapadala ng pera dahil naniniwala na may alagang duwende at suswertehin sila. Maaatim mo ba yon? OFW, domestic helper sa ibang bansa, na ang sweldo 20,000 a month, pupwersahin ng ghost hunter na magpadala ng 2,000. Diba? Hindi ka ba kinikilabutan doon? At katulad ng sinabi mo kanina, naki-question ka na rin eh. Na bakit yung si ghost hunter na ganito, lagi may nagpapakita sa'yo, ganito lang ang nagpapakita. Ibig sabihin, mas legit Tingnan mo kung ano nangyayari sa standard ng mga Pilipino pagdating sa ghost hunting. Mas legit yung maraming nagpapakita kaysa sa hindi masyado nagpapakita. Apektado ka dito, men. At kung halimbawa ganyan, dapat kakampi kita eh. Kung ikaw ay for good. Pero kung ito ay pera-pera lamang, ay talagang magka-clash tayo. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko dito, magkaroon tayo ng moral obligation sa kapwa natin eh.
Ako, hindi naman ako perpekto, ano? Hindi naman ako santo. Wala akong pakpak ng anghel. Inuulit ko, baka mas demonyo pa ako sa inyo. Pero you can't deny the fact na valid yung advocacy ko dito sa social media. 'Di ba? Pero sana happy ka sa ginagawa mo. Alam ko, Oh yes. hindi mo naman din intention manira sa mga bawat channel. Kaya lang, minsan OA yung reaction mo, masyado kang perfectionist. Oo. Ito yung sinasabi sa akin na perfectionist. Alam mo kung perfectionist ako, ang pupunahin ko, dapat maganda ang suot mo. Dapat maging ano ka. Hindi pagiging perfect ang pinupuna eh. Yung sinasadyang mali. At yung mga misinformation na na nakikita dun sa video. Tinutuwid lang. Hindi naman pagiging perfectionist yun eh. Pinuna ko ba yung quality ng video mo? The way ka mag-edit ng video? Hindi. 'Di ba? Yung maling information lang ang nililiwanag. Hindi pagiging perfectionist 'yon. Men. Kung na-OA yan ka din sa akin minsan, okay lang din. Kung gusto mo, ganitong gawin natin, invite kita. Ito maganda to. Baka mamaya, baka mamaya pag in-invite mo ako, may kakatay sa akin, ha? Invite kita. Sige. Channel. Boost natin yan. Mag-subscribe siguro sa atin yung mga... Pero hindi pa kita papakilala ngayon. Grabe naman. Gusto mo lang naman, kung makipag-meet ka, magpunta tayo sa isang cementerio siguro or haunted house. So ito yon. Ini-invite ako ni Master Gala na pumunta. What's the use? Ano yung use? 'Di ba? Unang-una na-expose ko na fake yung video mo at inamin mo na. Ano pa ang papatunayan natin? Wala naman pointless na eh. Pwedeng mangyari, halimbawa, i-invite mo ko, sinabi kong fake yung video mo, pinanindigan mo totoo. Yun. Pero, sinabi ko fake ang video mo, inamin mo na, what's the use? Ano pang papatunayan natin sa isa't isa? 'Di ba? Para ikaw na mismo magsabi kung totoo o hindi. Wala naman mali, hindi na nga totoo eh. Inamin mo na nga eh. Ano pa 'yon? Ano pa use nun? Ano pang use nun, men? Ito. Alam mo kung sino ka. Hindi ko na babanggitin yung pangalan mo. Malay mo, hindi ako yan, ha? YouTube mo. Pero ipapakilala kita kapag pumayag ka sa invitation, PM mo yung aking FB page o yung TikTok account ko. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong makipag-collab. Para hindi ka na mag-react, sumama ka na sa akin. Bakit? Pagbabawalan mo ko? Bawal ba yung ginagawa ko? Kayo naman, what do you mean para hindi na ako mag-react? Dito nga, ang dami ko natulungan eh. Marami nga nagpapasalamat sa akin sa kakadaldal ko dito eh. 'Di ba? Bakit? Babawalan mo ko? Ikaw din naman, nagre-react ka din naman ah. 'Di ba, men? Hindi ko makapagpatunay kung gagawa ba tayo ng white lady or what. Pero yun naman, kung yun ang paniniwala mo na gumagawa. Nagpapasalamat din ako sa iyo kasi nga dahil sa video na to, na-realize ko na talaga dati ko pa sinasabi na maling gumawa ng istorya or umano ka lang content na na mali talaga. So aaminin ko nga sa inyo uli. Very good naman to. Very good naman tong ginawa ni Master Gala na to. Kahit pa paano. 'Di ba? Bibigyan ko din naman siya ng dito, ng recognition. Ako lang sorry doon sa mga nanood. Actually, parang hindi naman umabot ng 50,000. Nasa 30,000 nang nakapanood ng video na yun. Yung sa Black Lady. Kaya lang, minsan, pag nagkamali ka, yung ibang tao, tingin na sa'yo,
mali na lahat. No, hindi. Hindi ganon. Yan ang lagi nyo iniisip eh. Ang nararamdaman lang ng tao, disappointment. Kasi ganito men, katulad ko. Para maintindihan mo, katulad ko, umasa ako na legit ka eh. Kasi, katulad ng mga ibang fans mo, kami, naniwala kaming legit ka at lahat ng ginagawa mo totoo. Then, nalaman namin na may fake kang ginawa. Siyempre, makakaramdam kami ng disappointment nun. Hindi naman namin sinasabi na magpaka-perfecto ka. Nangyayari naman yan sa lahat ng sa lahat ng tao eh. Nagkataon lang na nangyari sa iyo ngayon. 'Di ba? Kahit ako din naman nangyari na rin sa akin 'yan. Nung nag-aaral ako, may nabagsak akong isang subject. 'Di ba? Na-disappoint din sa akin ng magulang ko na bumagsak ako ng isang subject na halos kutusan ako sa noo. 'Di ba? Pero nangyayari kasi yan, nagkataon lang ngayon, nangyari din sa iyo. Lahat tayo nakakaranas ng ganyan, men. Hindi naman ito usapin ng pagiging perpekto eh. 'Di ba? At lahat naman tayo nagkakamali din naman tayo lahat. 'Di ba? Ngayon, kung oras ko na halimbawa may masilip sa vlog ko na mali ang ginawa ko, sabihin ko naman mali naman talaga eh. Alangang panindigan ko pang tama. 'Di ba? Maraming salamat. Sana kung nagustuhan mo yung video ko to, mag-subscribe ka rito, mag-like ka para... So yun na yung video ni Master Gala. Actually itong ginawa ni Master Gala, kung marami nagsasabi, ito Master Gala, madalas tinatanong yung kung bading ka ba o hindi. Wala naman akong pakialam dun eh. Pero do sa ginawa mong to, although na may mga side comments pa rin ako, no, pinatunayan mo na tunay kang lalaki. 'Di ba? Mahirap itong ginawa mo, men eh. Na syempre andyan yung pangamba na shit, pag inamin ko to, may credibility pa kaya ako. 'Di ba? Pero mas pinili mong sabihin ko ano talaga yung totoo. At dahil doon, saludo kay Master Gala. So yan lang po muna ang masasabi ko dito. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan